Magandang araw Pilipinas, good day all around the world. Well, today's video mga kalubis, mga kabe, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasimple ang buhay dito sa probinsya. First, pagkagising namin sa umaga, magpakulo kami ng tubig para sa aming kape. Sadyang napakasimple ang buhay dito at ipapakita ko sa inyo ang mga simpleng pagkain na aming inihain sa aming lamesa. Kukulain mo nga ako sa uwi. Ayun na. Matingin ko sa uwi. Ang dami naman uwi. Mamaya. Anong may lakad ka ba? Wala. Wala na. Mamaya. At dito sa probinsya, hindi kami masyadong mahilig sa almusal. Sa sinangag na mani, sa adobong mani, sa pritong mani, at tinapay o rice cake, isang tasang kape, okay na sa umaga. At magpapakain na rin ako sa mga alagang manok, pabo, at saka pato. So here now, pinapakain ko lamang ko sila ng crackworm galing po sa harvest ng mais. Pagsapit ng alas 11 ng umaga, kailangan na rin ako magsaing ng aming kanin at ulam na lulutuin para sa pananghalian. So ito, may binilad akong gabi, yung kulay purple na gabi. Sa 3 araw kong pagbibilad, ito ay handa na para iluto sa gata at ito ay tinatawag na laing. Ilipat ko muna siya sa isang batya para mahugasan. Kasi pwede namang hindi hugasan pero kailangan lang natin na maging malinis kasi hindi natin sigurado sa ating pagbibilad na mayroong mga alikabok na nakadikit sa ating binilad na gabi. So heto yung pusa ko, napakakulit, ni Munining. After that, huhugasan ko lamang siya ng isang banlaw. Ihanda ko na ang aking mga spices gaya ng garlic, sibuyas at luya. Meron ako ditong maliliit na hipon. Kailangan ko lamang siyang isangag para gawin nating pansahog pampalasa mamaya. Sa pangalawang piga ng niyog, yung pangalawang katas ng piniga nating niyog, ito ay nilagyan ko sa lahat ng mga spicy gaya ng luya, sibuyas at bawang. Isabay ko na ring ilagay dito ang ating gabi. After that, ilalagay ko na ang ating sinangag na hipon. Ito po ang magsisilbing panlasa ng ating laing. By the way guys, iba-iba po ang pamamaraan sa pagluluto ng laing. At itong pagluluto is my own version. So, habang pinakulo pa natin sa gata at sa pangalawang piga ang ating nilulutong gabi, kailangan ko lang munang punasan ang paligid ng aking lulutuan para manatili ang kalinisan. After na medyo okay na ang pagkaluto niya, so ilagay na natin ang unang piga, yung pinaka-pure na piga ng niyog, yung pinakakatas niya na walang halong water, kundi talagang katas ng niyog. So here, para mag-add more yung aroma ng ating niluluto, nilagyan ko lamang po siya ng garlic powder. After ng tanghalian, may binigay sa akin si Ate Fonse ng red wine nung last New Year. So here, parang gusto kong uminom since na malamig yung simoy ng hangin. So, ito. Sa 2 shot ng red wine, ay talagang masasabi ko na napakasarap ng aking pananghalian today. So here, enjoy ko lamang po ang pag-inom ng wine. By the way, mga kaluwis, mga kape, drink moderately. Gusto man niya dito Lahat po ng bagay, ang sobra ay hindi maganda. So after namin mananghalian, naghugas na rin ako ng plato habang kausap ko si Ate Lilia. Malayo yung tanaw niya. At pagsapit ng 3:30 in the afternoon, kailangan ko na rin mamitas ng iba't ibang klaseng green leafy vegetables para naman ihahain, iluluto para sa hapunan. Pumitas na ako ng dahon ng alubati, bulaklak ng katuray, at itong bataw,
Since na marami din itong bunga, so mainam na rin itong panghalo para mamaya sa ating recipe. Namitas na rin ako ng talbos ng kamuti tops para panghalo rin mamaya. So dito meron ding bunga ng what do you call that one? Patola. So here, meron akong pinakulong buto ng munggo. Pinalambot ko siya ng maigi. At ito na lahat ang aking mga napitas para panghalo ko sa aking recipe na munggo para sa hapunan. Ito yung katuray flour. May alugbati, bataw. Meron akong kamuti tops. Meron akong patola. May talong ako. Hindi lang nahagip doon sa camera. So after that, ginisa ko na ang bawang, sibuyas. At saka ihahalo ko na dito ngayon ang talong, bataw. At saka yung patola. By the way, mga kalugis, mga kabe, talagang sobrang lamig ng simoy ng hangin ngayon. Talagang nanunuot sa kalamnan. So mainam na rin yung gulay na medyo may konting sabaw para naman mainitan ng ating mga tiyan. So here, ilalagay ko ng aking pinakuluang buto ng munggo sa tamang lambot. Ito, paghaluin lamang muna natin sila ng maigi ang lahat ng mga vegetable na ating ginisa. So here now mga kalubis, mga kabe, by the way, this is very simple recipe. Kung gusto niyo magluto sa bahay, pwede niyo pong subukan. So nilagyan ko lamang siya ng 2 tasa ng water. And here, ilalagay ko na rin itong 4 cubes. Hindi na lang natin sabihin kung anong klaseng brand iyan. So here, paghaluin, takpan muna natin saglit yan. At lalagyan natin ng konting pepper powder. By the way guys, optional lamang po ang paglagay ng pepper powder. Ayon lamang po sa gusto at hilig nyo. After that, nilalagay ko na yung katuray flour, kamuti tops, at saka yung alugbati. Ayan. So, by the way guys, ang katuray flour ay maganda po yan para sa mga may mga matataas na pressure ng dugo, yung may mga high blood. Talagang maganda ang katuray flour ihalo sa mga gulay o kaya gawin nyo pong salad. So here mga kalubis, mga kabe, lalagyan ko lamang po yan ng fried garlic. At saka after that, nilalagyan ko siya ng chicharon baboy. By the way mga kalubis, mga kabe, it's optional also ang paglagay ng chicharon na baboy. Depende po sa inyo. Tabi-tabi lamang po sa ating mga kapatid na Muslim. Okay po, optional po ang paglagay ng chicharon. Sa amin kasi, pangdagdag lasa po iyan. Depende na po sa inyo kung anong hilig nyo po. Pwede nyo na rin po yung lalagyan ng mga fish cracker or chicharon galing sa balat ng baka. Meron ba yun? Parang meron eh. Or balat ng karabaw ba yun? O chicharon na, basta ganon. So here, tapos na ako magluto. Thank you for watching mga kalubis, mga kabe. I hope you enjoyed today. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita, this is Len Rua. Magandang gabi and good night.